Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Magallanes. Mag-update tayo sa iba't ibang mga government buildings na tinatayo pa rin hanggang sa ngayon. Matagal na pala tayo hindi nakapag-update. Andito tayo sa may MRT Magallanes Station. Dito pala sa EDSA northbound, ayan makikita nyo naman, nagsimula na yung sidewalk widening. Yan ay bahagi ng EDSA Rehabilitation Project. Ang ginagawa nila dyan, pinagsama yung sidewalk at ang bike lane para mas lumawak na yung dadaanan. Abangan din natin na pagsisimula sa pagtatayo ng EDSA Busway Magallanes Station. Yung elevated walkway niyan ay dito itatayo sa bandang unahan lang ng MRT Magallanes. Mula dito, pupunta na tayo sa boundary ng Makati at Taguig para mag-update sa ginagawa na bagong Senate Building. Ayan, ito yung boundary ng Makati at Taguig. Yung creek pala dito, tinaasan nila ng wall. At makikita nga natin dito sa background na ginagawa na bagong building ng Senado. Dito sa kabilang side, ganun din, tinaasan na rin ang wall. Anyway, tingnan nyo guys, dito sa harap ng bagong Senate Building, ang daming mga informal settlers. Abangan natin kung anong gagawin nila dyan, hindi naman siguro pwedeng ganyan. Ilang taon na nga na ginagawa itong bagong building ng Senado, isang world class na bagong opisina. Sa ngayon ay pinatigil muna ang construction dahil nga lumobo na yung kinakailangan na budget nito mula sa original price na 8.9 billion pesos. Kailangan na ng at least 23 to 30 billion pesos para matapos ito. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Dapat noong 2024 pa tapos na ang bagong Senate Building. Pero dahil nga sa pagka-delay, inaasahan na matatapos ito sa year 2028. Apat na building ang itinayo nila dito na interconnected sa gitna. Ang bawat building ay may 11 na floors. Now you can't decide.
Kung ikukumpara natin sa design ng building, parang medyo maliit dito sa actual. Yun pala, ang harap pala nito ay nandito sa gilid. At itong nakikita natin sa may kalsada, ito yung side ng building. Dahil dito na nga ililipat ang bagong building ng Senado, magkakaroon pa ng iba pa mga developments sa katabi nito. Kung hindi nyo pa nabalitaan, last year ay nabili na nga ng Robinsons Land Corporation ang ilang ektarya dito sa kabilang side ng Senate Building na dating bahagi ng Navy Village. At yan naman ay tatayuan nila ng bagong project na tatawaging Bonifacio Global District. Ang Bonifacio Capital District ang magko-complement dito sa Senate Building. Magtatayo dito ng ilang mga office tower, mga residential building, may shopping center at magkakaroon pa ng hotel. Dito rin itatayo ang Metro Manila Subway Senate Station. Abangan natin ang BCD o Bonifacio Capital District. Ayan, dito sa kabila makikita natin yung actual size ng building. Sa gitna pala magkakaroon ng Sky Garden at meron pang helipad. Marami pang iba't ibang mga amenities dyan sa loob ng bagong Senate Building. Next naman, nandito tayo sa may EDSA Extension. Dito lang sa likod ng Double Dragon Plaza, itinatayo ngayon ang iba't iba pang mga government building. Silipin natin, matagal na tayong hindi nakapunta. Dito na pala lumipat ang DFA. Yung dalawang building naman dito sa gitna, magiging Ascot.
After ng ilang buwan na renovation, malapit nang magbukas ang bagong Ascot dito sa May Pasay. Ayan guys, nilagay na ang bagong signage dito sa harap. Yung dalawang building pala ang pinagdugtong nila. Ito ay mga office building na ginawa nilang hotel. Ayan, meron ng logo dito sa taas. Isa pang government building ang matatapos na. Ito ang bagong Bureau of Immigration. Magiging bagong headquarters o main office ng Bureau of Immigration ang building na ito. Dito naman sa tapat, katabi niya ang bagong main office ng PRC o Professional Regulatory Commission. Ayan, magkatabi lang sila ng Bureau of Immigration. Tapos na yung isang building dito at magtatayo ng isa pa dito sa likod. Katabi naman ng bagong PRC main office, ang bagong headquarters naman ng COMELEC o Commission on Elections. Ayan guys, after ng ilang buwan na paghihintay natin, ito na, nagsisimula na talaga ang construction ng COMELEC. Kapag natapos na yan, dito na lilipat ang main office ng Commission on Elections. Medyo malawak itong building na itatayo nila. Ayan, dito sa kabila ginagawa na rin. Abangan natin ang progress sa mga proyektong ito sa mga susunod na buwan. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!